chapter 2, verse 1 and verse 2. At tatalon tayo sa verse 9 to 11. Matthew 2. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea, nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't nagparito kami upang siya'y sambahin. Alam tayo sa verse 9. Pagkarinig ng bili ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Verse 10, ganoon naman ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang dala nilang ginto, insenso at mira. Ang pag-uusapan natin ngayon, pamagatan natin mga kapatid, the greatest gift to the world. Hallelujah. Sabi mo sa iyong katabi, the greatest gift to the world. Sino ang pinaka-greatest? Ano ang pinaka-greatest o great na regalo na natanggap mo sa iyong buhay? Alam mo, nung isang araw, pumunta kami sa mall, no? At meron kaming binili. Nakita namin, napakahaba yung pila ng mga tao, abalang-abala sa pamimili ng kanilang maireregalo. Di po ba dahil nga po sa araw ng Kapaskuhan, yun ay parang nakasanayan na, lalo nating mga Pilipino, na magregalo, di ba, na magbigay sa mga minamahal natin. Nung nakaraan, nandun din kami sa Divisoria. Ako, sikip-sikip talaga. Halos magpalitan na kayo ng mukha lang kasalubong mo, ng katabi mo. Talagang itong season na ito, December is busy season, no? Long holiday talaga yan. Pagdating ng Christmas, hanggang New Year, talaga ang mga tao non-stop sa pagbili, sa paghahanda, sa pagbibigay, sa pagregalo sa kanilang mga minamahal. Actually, sa buong mundo, maraming nagsiselebrate ng Christmas. Hindi bababa sa 180 or 184 countries ang nagsiselebrate ng Kapaskuhan o ang paggunita sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Alam natin sa Bible, wala namang date. Hindi naman sinabing December 25 talaga. Pero masaya tayo at nagagalak ang ating puso na gunitain na ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, ay isinilang dito sa lupa, nagkatawang tao upang tayo ay mabigyan ng pagkakataon, upang tayo ay mabigyan ng kaligtasan. Dahil kung walang kapanganakan ni Jesus, wala tayong kaligtasan, mga kapatid. So tayong mga born again, we're not against sa paggunita ng Christmas. Basta ang siguraduhin natin, tuwing ganitong season, ang naaalala natin si Jesus. Ang pinapasalamatan natin si Jesus. No, hindi si Santa Claus. Hindi, sino ba? Hindi ang kung sino pa man. But, nagkakaisa ang karamihan ng mga Christians all over the world na gunitain ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. So mahalaga yung kapanganakan ni Jesus Christ. Kasing kahalaga din ng kanyang kamatayan sa cross because kung hindi siya nagkatawang tao, hindi siya isinilang bilang tao, tayo po ngayon mga kapatid ay walang pag-asa sa ating buhay. No? Kaya nga ang title natin, The Greatest Gift to the World.
Jesus is the greatest gift to the world. Jesus is the greatest gift for you. Siguro nga, walang nagbigay sa iyo ng regalo o walang kang inaasahan na may magbibigay sa iyong regalo. No? Pero sa ating Thanksgiving celebration, no, pag umattend tayo, siguro malaki at tsansa na may matatanggap tayong regalo. Amen ba? Tapos, kapag ka ikaw ay maaga sa 23, maaga ka, may oras lang na cut-off, ikaw ay maaring manalo ng isang kaban ng bigas. So, di ba? So, kailangan maaga tayo kasi ang makukuha lang sa pagbibigay ng mga gift, yung pinakamaaga ang mananalo sa pinaka-best. No? So, mga kapatid, huwag tayo magpapalate. Pag sinabing alauna, before 1, nandito na tayo. Amen ba? Balik tayo sa topic natin. Siguro nga, sa mundong ito, wala kayong matanggap o walang magbibigay sa inyo ng regalo, pero alalahanin nyo na ang pinakamagandang regalo ay kung si Jesus ay nasa puso ninyo. Si Jesus na inyong pinaglilingkuran, si Jesus na hinandugan, inalaya ninyo ng inyong buhay, at dahil doon, kayo ay binigyan niya ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ikaw ay may pinakamagandang regalo na sa buhay mo. Kaya nga sabi sa John 3 verse 16 sa CEV version, God loved the people of this world so much that He gave His only Son. Yun yung gift. That God gave His only Son. Ang gift, mga kapatid, ibinibigay. Amen? Minsan nga, yung gift, minsan binibigyan tayo ng gamit, pero hindi natin minsan pinagpapaalam, napilitan na lang ibigay. Halimbawa, yung kapatid, sinuot niya yung damit ng kanyang kapatid, o dahil mas malaki siya, at mas payat yung hiniraman niya ng damit, sabi nung payat, ayoko na, sa'yo na yan, napilitan lang. Kasi hindi ko na yan masusuot, na-stretch na yan. Mas malaki ka kasi sa akin eh. No, minsan may nagbibigay ng gift, napipilitan lang. O sige, sa'yo na yan, ayoko na yan. Kinuha mo naman ng sapilitan. Inangkin mo naman, sa'yo na yan. Pero hindi mo maitatawag na gift yun. Pero ano yung gift? Yung kusang binigay. Masayang ibinigay. Sabi ng Word of God, ang Diyos natin ay ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak bilang regalo. Amen? Kaya nga, when Jesus was born, doon natin nakita, mga kapatid, na yung regalo na yon ay nagkatotoo. Ibinigay niya sa mundo. So that everyone who has faith in Him will have eternal life and never really die. So yun yung gift, si Jesus. Ibinigay. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Masaya si Lord, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Dahil mahal ng Diyos ang mundo, ibinigay niya bilang regalo si Jesus upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ang regalo. Kaya naman, kaya rin ni Jesus ibigay ang regalo, ang buhay na walang hanggan. Jesus gave His life. That's why Jesus can give life. Amen? Kaya ni Lord, bigyan tayo ng buhay, bigyan ng pag-asa. Kung yung buhay natin ngayon ay magulo, kung ang buhay natin ngayon ay walang direksyon, walang patutunguhan, nalilito tayo, mga kapatid, ang kailangan sa buhay mo ay si Jesus. Dahil kaya kanyang bigyan ng bagong buhay. Panibagong pag-asa. Panibagong saya, ligaya, at kapayapaan sa iyong buhay. Kaya nga pag ganitong season, pag ganitong holidays, anong ginagawa ng mga tao? Tayo ay naghahanda, masaya tayo, di ba? Tayo ay nagbibigay ng regalo, at yung mga napagbigyan, ang saya-saya. At yung mga nagbigay, higit na masaya.
Sabi ng Bible, mas better ang mga nagbibigay kaysa mga tumatanggap. It's better to give than to receive. Sabi ng Word of God. So kahit walang nagbigay sa iyo ng regalo, pero dahil meron kang capacity to give sa iba, napakasaya sa pakiramdam ng puso. Kaya nga masaya tayo, no? Ginugunita natin na ipinanganak si Jesus na kahit walang years, kahit walang taon, kahit walang oras, walang petsa. Pero bakit December? Because alam natin sa karamihan ng bansa sa mundo, pagdating ng December, yun ang pinaka-taglamig. Tama ba? Yun ang parang lahat ng klima malamig. Sa atin, tropical country tayo, Pilipinas, mainit. Di po ba mainit? Mainit ba tayo mga kapatid? Pero pagdating ng December, nag-iiba yung klima natin. No? Katulad ng sinabi ng Bible na sa araw ng taglamig, isinilang ang ating Panginoong Jesus. Di ba? Yung mga season na yan. So tayo ay kasamang gumugunita. Dahil kay Jesus. Yung iba, wag niyong ginitain yan. It's a pagan, belief, tradition. So, bakit? Kasi anti-Christ sila. Anti-Jesus sila. Pero pag birthday ng founder nila, ayun. Pag yung birthday ng kanilang leader, ayun, fiesta. Pero pag si Jesus, wala yan. Hindi yan. Parang mali ata. Mas dapat i-celebrate natin o gunitain natin ang kapanganakan ni Jesus kaysa kapanganakan ng tao lang na leader ng isang sekta. Tama ba mga kapatid? Kaya nga, masaya tayo, enjoy tayo, happy tayo. Why? Bakit? Katulad ng sinabi dito sa Luke 2 verse 10, nung isilang ang ating Panginoong Hesus, sabi ng mga anghel, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Hallelujah. Ano sabi? Isisilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya bakit pag December na parang iba yung feeling, excited. Kasi excited na yung mga tao, matatapos na yung trabaho ko, napaka-toxic. Makakapag-holiday break ako. Relax muna. Pero higit doon, mga kapatid, masaya tayo dahil isinilang si Jesus. At sabi ng anghel, magbibigay, magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Nagagalak ba kayo mga kapatid na merong Jesus na isinilang? Na merong Jesus na tumubos sa iyong mga kamalian at kasalanan? Na merong Jesus na nagligtas sa iyo? Nagbago ng buhay mo. Dati, impyerno ang buhay mo. Pero ngayon, binago ka ng Diyos. Dati, mali ang ginagawa mo. Dati, kasamaan ang iyong hilig. Pero ngayon, dahil kay Jesucristo, ikaw ngayon ay may bagong pag-asa at bagong pananaw at bagong pananampalataya sa buhay. Masaya tayo, of course. At hindi lang tuwing December, kung hindi, in fact, araw-araw ng buhay natin, nagagalak tayo sa tuwing maaalala natin na meron tayong Jesus sa ating buhay. May problema man tayo, may pangangailangan man tayo, may struggle man tayo. Pero pag naalala natin si Jesus, mga kapatid, nawawala. Bakit? Kasi si Lord ang magbibigay ng kagalakan sa mundo. Siya ang magbibigay ng kagalakan sa puso mo. Kaya kung malulungkutin ka, kapatid, kaibigan, hanapin mo, papasukin mo si Jesus sa puso mo. Dahil siya lamang ang magbibigay ng kagalakan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan na ito. Kaya, sabi, isisilang ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon.
Matthew 1 verse 21. Anong sabi? Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang pangalan o ipangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasamaan. Si Jesus ang kaligtasan, ang kasiyahan sa mundo. Kung wala si Jesus, mga kapatid, wala tayong kasiyahan sa mundong ito. Kung wala si Jesus, wala tayong kaligtasan. Kung wala si Jesus, tayo ay nasa kasalanan pa. At walang sigurado, walang kasiyahang totoo. Walang pag-asa, there's no hope. Pero salamat na lang mga kapatid na si Kristo, si Jesus ay isinilang. Ha? Sabi ng Matthew 1 verse 23, tingnan ninyo, maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ano meaning ng Emmanuel? God is with us. Dati ang Diyos ayaw sa tao dahil makasalanan. Daang-daang taon na hindi nagparamdam ang Diyos sa sanlibutan dahil sa kanyang puot at galit. Pero nang isilang ang ating Panginoong Hesus, nanumbalik ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Bakit? Dahil ang Diyos na mismo ang bumaba at nakisama sa mga tao. Kaya Emmanuel, God is with us. Kasama na natin ang Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, kasama mo na ang Diyos ngayon. Hallelujah. May Jesus sa puso mo, kasama mo ang Diyos. He is truly the Emmanuel. Hallelujah. Kaya masaya tayo. Dahil dati tayo ay alipin ng kasalanan, tayo ay nakatakdang parusahan, mamatay, mapahamak. Kaya naman, pag naalala natin si Jesus, happy tayo. Na ngayon, ang mga taong nagtitiwala sa Kanya, nananampalataya sa Kanya, ay hindi na kailangan pang magdusa at parusahan. Kung hindi, absuelto na at meron pang buhay na masagana at buhay na walang hanggan. Kaya noon, kamatayan talaga ang naghahantay sa tao. Sabi ng Hebrews 9:27, itinakda sa mga tao na minsan ang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Kaya pag namatay ang taong walang Kristo, judgment na. Katulad ng nangyari sa rich man, nakita niya si Lazaro, judgment na. Sabi, wala na, wala nang pag-asa. Wala namang purgatory. Pag namatay ang tao na walang Jesus, pag namatay ang tao na hindi niya sinuko ang buhay niya sa Panginoon, hindi siya nanampalataya kay Jesus, tapos ang kwento. Wala nang chance. Kaya nga kapatid, kung hindi mo pa pinaglilingkuran ng Panginoon, huwag mo nang sayangin ang panahon. Maglingkod ka na sa Kanya. Piliin mo na si Jesus. Dahil hindi natin hawak ang buhay. Ngayon, malakas tayo, pero mamaya hindi natin alam. Ngayon, buhay tayo, mamaya sa makalawa, hindi natin sure. Walang nakakasigurado ng buhay natin. In fact, sabi ng Bible, hindi tayo ang nagmamay-ari ng buhay natin, kaya hindi tayo ang nakakasigurado kung anong pwedeng maging kapalaran ng buhay natin. Pero kung ang buhay natin ay isinuko natin sa Panginoon, si Lord ang may hawak ng buhay natin, alam natin na ang kapalaran natin ay kasaganahan, kaligayahan kasama sa piling niya. Kaya hindi ka lugi. Kaya masaya tayo. Happy tayo. Kaya yung mga pantas, yung mga wise people na naghahanap kay Jesus nung siya'y isinilang, sila'y matalino. Sila'y masaya. In fact, sabi nila, nasan kaya dito? Sabi nila sa hari. Nagtanong sila sa hari, sino ba dito yung ipinanganak na hari ng Hudyo? O so na-insulto yung hari. Sabi, teka muna, ako'y hari ah. May isisilang pa ba na hari na papalit sa akin?
Pero hindi niya alam, ang tinutukoy nila si Jesus, hindi hari dito sa mundo, kundi hari ng buong sanlibutan. Hari ng langit at lupa. Kaya patuloy silang naghanap at naging ang sign nila ay ang bituin. Kaya nga minsan naglalagay ng bituin. No? Naglalagay ng parol. Oh? Mga tao, parol. Ingat lang, baka substandard yung mabili, mag-cause ng sunog, di ba? O kung anong mga pailaw, dahil nga yun ang sumisimbolo daw. No? Pero, sabi ng Biblia, yun ang sinundan nila. Hinanap nila at natagpuan nga nila. Sabi ng Matthew 2 verse 11, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria. Of course, si Mary is the human mother o ina ni Jesus. So nung nagkatawang tao si Jesus, of course, kailangan niya ng nanay na mag-aalaga sa kanya. But alam natin as a Christian, as a born again, na si Mary ay walang kinalaman sa divinity ni Jesus. Doon sa human nature ni Jesus, of course, naging nanay siya. So, si Mary ay naging ina, nakita nila na karga-karga ni Mary si baby Jesus, at anong ginawa nitong matatalino, itong mga pantas? Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. No? So, hindi nila sinamba si Mary. Sino ang sinamba nila? Si Jesus, ang bata. Si Mary, okay lang. Alam natin na we are in-honor natin, kinikilala natin, ginagalang natin, of course, si Mary. But we don't pray to Mary. We don't worship Mary. Kasi dito nga, yung mga pantas ang sinamba nila, si Jesus. Hindi si Mary, no? Na may dala kay Jesus. So ang maling paniniwala, yung si Mary, sasambahin mo, kay Mary magpipray ka, that's not correct. No? Kasi si Mary tao lang katulad natin. Hello? Hello? Si Mary tao lang. Sabi ng Bible, huwag ka magpipray sa kapwa mo tao. But si Jesus, hindi lang siya tao. Kaya nga siya sinasamba ng mga tao. Kaya nga nananalangin ng mga tao. Kaya nga nakakapagpagaling siya ng may sakit. Nakakapagpakita siya ng mga bulag, ng mga hindi makakita. Pinapagaling niya yung mga pipi, yung mga bingi, yung mga inaalihan ng mga masasamang demonyo, masasamang spirito, napapagaling niya. Bakit? Dahil siya ang makapangyarihang Diyos na galing sa langit, na bumaba sa lupa upang bigyan tayo, upang tubusin ang ating mga kasalanan. Mula dito sa sanlibutan. Mula sa pagkaalipin. Ha? Kaya nung nakita nila, sinamba nila, nag-worship sila at hinandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. So pag nag-worship sa Panginoon, merong offering. Hindi nila tinipid, di ba? Yung last week topic natin, magarabong pagsamba. Ito, nagbigay, pagtingin sa bata, dala-dala, ano yung meron dyan? Yung mga best, labas nyo. Gold, ha? Kaya sabi nila, mahirap daw si Jesus. Hindi, ang yaman ni Jesus, baby pa lang, ang dami ng kayamanan. Amen? Hindi talaga mahirap si Jesus. In fact, siya nga ang may-ari ng buong sanlibutan. Nung isinilang siya, ang dami niyang regalo. Di ba? Ginto, akalain mo yung ginto nung panahon na yun, grabe, mira, pabango ulit, insenso, lahat, pang worship. Although symbolic itong mga gift na binigay sa kanya, pero bata pa lang, mayaman na ang Panginoon, pero nung siya'y lumalaki, mas pinili niya na maging humble, maging simple. Katulad natin, simple. Katulad yun, simple. Kaya dito, sa born again, wala tayo masyadong makikita na parang nagpiplex, di ba? Hindi katulad ng mga ibang kilala natin, nakikita natin, grabe, magpiplex mo. Mga dito, bling-bling, oh. Kapal ng ng mga kwintas na parang parang ng kadena o kaya mga earrings or mga pulseras o kwintas o kung ano-ano pa hindi. Kasi although kaya ng mga born again, afford ng mga born again, meron ng mga born again, pero pinipili natin mga kapatid na maging humble, na maging simple dahil yun si Jesus Christ. Although mayaman siya, nasa kanya ang lahat, pero pinili niya maging simple. Si Jesus kasi ang idol natin
Si Jesus yung ating tinitingnan. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! So pagpasok nila, they offered their gifts. Kaya pag nag-worship tayo mga kapatid, we offer gifts. We offer offering sa Panginoon. Kaya huwag tayong papayag na mag-worship tayo tapos wala tayong offering. Hello? Sa Panginoon. Kasama yan eh. Hindi ka makakapag-worship sa Diyos kung wala kang i-offer sa Kanya. Alam nyo, nasabi ko na to last time, nakwento ko na to last time, na yung mga tao nung araw, pati ngayon, na pagka sila ay pupunta at may courtesy call sa mga hari o reyna, automatic yan na kapag kahaharap ka, kailangan may dala kang gift sa mga hari. Diba, nanonood kayo ng mga Korean novela noon eh. Di ba? Sino mahilig ng Netflix? Pagtawag ng hari, kasi nung panahon ko dati, ano yun eh, ano ba yung uso nun dati? Naalala ko nung, Jumong, yung mga ganyan-ganyan noon, uso yan dati. Wala pang Netflix nun dati, yung mga tao hibang na hibang bibili ng DVD. Ilang daang episode yun, puyatan, tinatapos nila. So pag lumalapit sila sa hari, may dala-dala sila mga gift. Ha? Tapos yung gift na binibigay nila, hindi lang simple. Kasi kapag na-insulto yung hari sa gift mo, pwede kang maparusahan. Kaya pagharap nila sa hari, talagang binibigay nila yung best. Kinikilala yung respeto, yung galang nila. Hindi lang simple ang pagbibigay nila sa mga hari at reyna. Kahit ngayon, yung mga monarch ngayon, pagka pumunta ka, may kailangan meron kang gift. It's titawag nilang protocol. Pag sinabi mong protocol, hindi pwedeng wala. Ganon din tayo, pag nag-worship tayo, kanino tayo lumalapit? Sa presence ni Lord. Sa presence ni Jesus. Ano ba si Lord? Ano ba si Jesus? He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Siya ang hari ng mga hari. So pag nag-worship ka sa Panginoon, you offer yourself. And you bring offering. Tulad nung ginawa ng mga wise men dito. Wise men. Ng mga pantas. Ano sinabi nila? Pagdating nila doon, sumamba sila, worship sila sa Panginoong Hesus. Kahit ito pa'y sanggol nung panahon na yon. But after nun, they give their offering. Kaya kung wala tayong offering, hindi kumpleto ang worship natin sa Panginoon. Hello? That's biblical. Kaya pag nag-worship tayo, meron tayong offering sa Lord. At number one offering natin na yung ating sarili. O ating buhay. At yung best na meron tayo na maibibigay natin sa hari. So nakita dito ng mga wise men, binigay nilang lahat. Ginto, insenso, mira, lahat ng best para sa kanila. So Roman number 1, a king worthy of our best. A king worthy of our best. So nakita natin yung mga wise men na ito, nag-travel sila ng napakalayo. Napakadelikadong biyahe sa wilderness, sa disyerto. Hindi nila alam kung may sasalubong silang mga pirata. Ano ba yan tawag niyan? Pirata ba yan pag nasa Pirata kasi pag nasa dagat. Pero pag nasa disyerto, mga bandits, mga kawatan. Di ba? Dangerous, pero hindi nila alintana yun. Dahil kailangan nilang magsamba sa isinilang na tagapagligtas. Sa regalo para sa buong mundo. Yung hirap, yung pressure, yung hardship, hindi naging hadlang upang sila ay makapagsamba at upang makapagbigay ng offering sa Panginoon. Hello? Sa buhay natin, hindi hadlang ang suffering. Hindi hadlang ang hardship. Hindi hadlang ang mga problema na hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon. Dahil sa sobrang saya natin, sa sobrang thankful tayo, na si Jesus ay isinilang upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa atin. Hindi tayo
nahahadlangan ng kahit anong mga problema sa ating buhay. Kaya huwag tayong papatinag. Huwag tayong papapigil sa paglilingkod sa Panginoon. At pagdating doon ng mga wise men, ng mga pantas, ano binigay nila? Binigay nila yung mga best. Hindi yung mga tira-tira, hindi yung mga leftover, hindi pwede yan. Sa king, lalapit ka tapos ibibigay mo yung tira-tira mo. O hari, may bibigay ako sa'yo, ito. Hindi ko na kasi yan ginagamit kaya sa'yo na lang. Hindi pwede yun, magagalit yung king. Yung ibinibigay sa king, yung mga special. Diba? Yung binigay kay Jesus, yung sinamba siya ni Mary, yung pabango na worth 1 year na sweldo. Ganun ka-expensive. Hindi yung tira-tira. Na ito, hindi ka na kasi ito ginagamit sa'yo na lang to Lord. Lord, meron akong i-donate. Hindi ko naman nagagamit sa bahay, kaya sa church na lang. Minsan guilty tayo sa ganun, di ba? Ay, hindi ko na to ginagamit, kaya i-offer ko na lang sa Panginoon. Ibibigay ko na lang. Pero ang gusto at ang dapat pala talaga yung best. Yung pinili mo. Yung sabi nga nila, may kurot. Hello? May kurot na habang binibigay mo, aray ko, medyo masakit pero okay lang, happy ako kasi for the Lord. Pero pag parang wala lang, tira-tira lang, naku po, sabi ng Panginoon, hindi dapat pwede. Kung ikaw ay magbibigay para sa hari, na nagbigay sa iyo ng buhay, na nagbigay sa iyo ng kaligtasan. Kaya sila tinaguri ang wise men, kaya matalino, kaya sila pantas, because alam nila kung ano ang dapat kapag ka nag-worship sa Panginoon. Kaya nga, sabi ng Proverbs 3 verse 9, sa English, honor the Lord with your wealth. I-honor natin si Lord with our wealth. O anong meron na blessing sa atin sa buong taon, sabi ng Word of God. Ito ang pagkakataon na i-honor natin ang Diyos kung gaano siya naging mabuti sa ating buhay. Roman number 2, true worship involves giving. Hallelujah. At totoong worship it involves giving. Kaya nga sabi ko, hindi lang giving sa church, kung hindi giving sa kapwa. Giving your time, your effort, giving your self para makatulong sa iba, sa nangangailangan, alalayan ng iba, yun, act of worship din yun. At ganun din yung giving sa temple ng Panginoon. Kaya nga, binibigay natin sa worship, yung ating pagsamba, yung ating pagpupuri, ibinibigay din natin sa worship, yung ating mga boses sa awitin, yung ating katawan sa pagsayaw, sa pag-indak sa Panginoon, binibigay mo. Yung puso mo, ibinibigay mo sa Panginoon. Yung buhay mo, yung sarili mo, isinusuko mo sa Lord. Iyan ang worship. Lord, ayoko sana. Lord, gusto ko sana to, Panginoon, ito, gusto ko to. Kasi I feel, ito yung dapat kong ginagawa, pero dahil nag-worship ako, magsasacrifice ako, isusurrender ko ang sarili ko, at magpapababa ako sa authority mo sa buhay ko. Panginoon, gusto ko sana, ito ang mangyari sa buhay ko, ganito, ganyan. Pero dahil nag-worship ako sa iyo, pinaglilingkuran kita, ibibigay ko, isusuko ko ang aking sarili. Hallelujah. Para sa iyo. Di ba? Kaya ang totoong worship, mga kapatid, malalim. Hindi lang simple. Hindi lang kung ano yung feel natin. Kung ano yung feeling natin na deserve natin. Kailangan ko mag-rest ngayon, hindi na lang muna ako pupunta sa church. Kailangan ko, napuyat ako kahapon Pwede na lang muna ako magpunta sa church, tutulog, babawi na lang ako ng tulog, busy ako sa work.
Hindi na lang ako mag-worship kasi ganito ganyan. Hindi. Sacrifice ang worship. Hindi lang dahil choice, hindi lang dahil feeling mo. Feel mo mag-church, pag hindi mo feel, ayaw mo na, hindi. Ang totoong worship, sacrifice, surrender. Sabi mo yun sa kayong katabi, surrender. Pagsuko ng sarili mong desire, ng sarili mong gusto, ng sarili mong wants, for the glory and honor ng Panginoon. Surrender. Yun ang totoong worship. Surrender at pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya tinitingnan ni Lord yung heart natin. God is observing our heart. When we worship, when we pray, when we dance, when we sing, when we give offering, tinitingnan ni Lord yan. Yung heart. Kaya nga sa Mark 12, pinapansin ni Lord pinapansin ni Jesus yung puso natin habang tayo ay nagbibigay sa Panginoon. Mark 12:41 verse 44, sabi ng Biblia, naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng kaloob ng templo at pinagmasdan ang mga naguhulog ng salapi. Napansin naman niyang maraming mayayaman na naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang dukha. Naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa inulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikabubuhay. Hallelujah. Surrender. Sabi ni Lord, nandun siya sa temple, napansin ni Lord yung puso ng mga taong nagbibigay. Nakita ni Jesus, marami nagbibigay na may mga kaya mayayaman. Malalaki siguro, sako-sako, nung salapi, ginto or pilak, o sa panahon natin ngayon, bundle, baka nga maleta pa. Hello? Baka yung binibigay ngayon kasi modern na. Imagine natin, may nagbibigay ngayon, maleta, contractor siguro. Dalang ganun, no? Sa church, binapag na ganun. Binagsak sa ano. Tapos umalis, nakaganon. Kung ding dumating ulit, ano pa ba? Tapos na ako sa contractor. Mga politiko. Dala na si mayor or si congressman, 2 maleta. Yung mga bodyguard pa. Kabilaan, ganyan, no? Tapos linapag, bang, 2. Grabe, big time. Sabi ng mga nakita, paldo. Paldo na naman, no? Pagpalagay natin, no, nakita ni Jesus yung grabe, ha? Pero hindi siya bumilib doon. Saan siya bumilib? Doon sa biyuda. Noong unang panahon, yung mga biyuda, mga kapatid, ay pinaka-dukha. Sinabi mong dukha, pinaka-mahihirap. Ngayon, hindi kasi mga biyuda ngayon, siguro karamihan pensyonado paldo na rin sila, sabi nga. Pero nung araw, wala Pag biyuda ka, wala nang naghahanap buhay, wala nang kumakalinga sa'yo. Kaya nga sabi ng Bible, yun ang dapat tulungan talaga, yung mga dukha, yung mga ulila, di ba? Yung mga, kasi nung araw, lalo na nung araw, wala na may paki sa kanila. Kaya napakakawawa sila Kaya sabi ni Lord, yung dukha na yun, walang-wala na yun. Walang-wala na siya. Yun na lang ang meron siya. Pero alam nyo, kahit yun na lang ang meron siya, she surrendered his everything to the Lord. Or her everything. Lahat binigay niya sa Panginoon. Yun na lang at yun, ang meron siya. Inendo. Kaya anong ibig sabihin nun mga kapatid na hindi hadlang ang kahirapan. Kahit mahirap tayo, kahit simple lang ang buhay natin, may pagkakataon tayo na mag-worship, na maglingkod sa Panginoon, na magbigay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Bakit? Kasi tinitingnan ni Lord, ni Jesus, yung laman ng ating puso.
Kaya nung nakita niya, galing ni Lord, no, alam niya, no? Kita niya gano'n. Nakita niya kasi heart eh. Ha? Di niya naman tinanong eh, magkano ba hinulog mo? O magkano ba, mayaman ka ba? O. Pero nalalaman ni Lord, nung nakita niya, binigay lahat. Sabi ni Jesus, doon ako bumilib. Ha? Mas matindi ang ginawa ng biyudang iyon. Kasi yung iba, yung mga binigay nila, kahit mali-maleta, ano lang naman yun eh. Wala yun. Bakit? Eh, meron akong ano eh. Ha? Meron akong 100 billion eh. O, ano ba naman yung isang maleta? Wala, hindi yun. Ano lang yun? Ha? Ano lang yun? Bariya lang. Di ba? Amen? Hello? Kung meron ka, halimbawa, meron ako 1,000,000, kaya magbibigay ako ng 50K. O, parang ganon. Sa iba, uy, laki, 50K, grabe ah. Pero pag may 1,000,000 ka, wala yun, sisiyo. Ha? O meron kang 100 million, sisiyo, 50K. Pero dun sa tao na lahat ng ikabubuhay mo, ha? Lumalapit siguro yun sa papunta sa templo, sa altar, para magbigay ng offering niya. Yun lang at meron siya, wala na siya eh. Mahirap siya eh, pero hindi naging hadlang, ibinigay niya. Pero ano sabi ni Jesus, bilib ako dun sa babaeng yun. Siya ang may pinakamayaman sa lahat. Kasi yung kayang ibigay ng mga milyonaryo, mayayaman, excess lang eh. Ano lang yun eh, wala yun, pipitsugin yun eh. Wala, hindi nila ininda yun, you know. Hindi nila yun ininda, pero ito, ininda niya. In fact, wala nang matitira sa kanya. Pero inoffer niya sa Panginoon. At sabi ni Jesus, yun ang totoong halimbawa ng totoong worship para sa Panginoon. Of course, hindi ko sinabi ibigay niyo lahat ng kayamanan niyo. Hindi yun ang point. Ang point, mga kapatid, ay yung puso ninyo sa pagbibigay sa ating Panginoon. Tinitingnan yon ni Lord. Tinitingnan yon ni Lord kung ikaw ay sakim. Tinitingnan yon ni Lord kung ikaw ay walang pakialam sa iyong kapwa. Tinitingnan ni Lord kung ano yung nasa puso mo habang nagbibigay ka. At tinitingnan ni Lord at hinahanap ng Diyos at pinapansin ni Lord yung mga nagbibigay na taos-puso para sa Kanya. At sabi nga, nabibless ang ating Panginoon. Kaya hindi hadlang yung kahirapan. Hindi hadlang yung pangangailangan natin upang tayo ay hindi makapag-serve sa Panginoon. Upang tayo ay hindi maka-participate sa pag-worship, maging part ng service para sa Panginoon. Kaya nga sabi sa Deuteronomy 16 verse 16, no one should appear before the Lord empty-handed. Ha? Sabi ng Deuteronomy 16, wala dapat ang haharap sa Panginoon na walang maihahandog para sa Kanya. Bakit? Number 1, ihahandog mo yung buhay mo eh. Dahil doon ka, nagsamba ka sa Panginoon, hinandog mo ang buhay mo. At paglapit mo sa Kanya, sabi ni Lord, dapat paglapit mo sa King, paglapit mo sa trono niya, sabi niya, dapat meron kang offering sa Panginoon. Meron kang hindi hadlang ang kung anong pagkukulang at kahinaan mo upang ikaw ay makapaglingkod ng tapat sa ating Panginoon. So number 3, what can we give to the King? Anong regalo ang maaari mong ibigay sa Kanya? Parang exchange gift, no? Kasi si Jesus, binigay niya yung life niya. Binigay niya ang kaligtasan. Ano ngayon ang kapalit? Ano ngayon ang pwede mong ibigay? Actually, wala ka namang may bibigay talaga sa Kanya eh. Actually, hindi mo naman matutumbasan talaga eh. Yung exchange gift, hindi ka makakapag-exchange kay Jesus kasi lahat ng gagawin mo hindi magiging sapat. Lahat ng kabutihan mo, lahat ng holiness mo, lahat ng goodness sa buhay mo, kahit i-offer mo yan, pagsama-samahin mo yan, yung wealth mo, i-exchange gift mo sa Lord kay Jesus, hindi sapat eh. Hindi mo kayang abutin. Pero yung tanong, anong pwede mong ibigay sa Kanya? Number 1,
yung puso na mayroong pagsuko sa Panginoon. A surrendered heart. Hindi ba natin matutumbasan yung gift na binigay ng Diyos? Yung kaligtasan. But, pwede nating ihandog ang best natin, yung puso natin na may pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Kita mo yung mga pantas, yung mga wise man, surrender yung heart nila, hinanap nila. Di ba? Busy yung mga yun eh. Merong mga responsibilities, merong mga ginagawa. Busy yun. May mga trabaho yun. May mga negosyo yun. May mga minamanage yun na mga kayamanan nila. At yung iba siguro mga kingdom, mga posisyon. Busy yun. But yung puso nila, sinuko nila sa Panginoon. Kaya't may panahon talaga sila para hanapin si Jesus. Kaya sa atin, hindi tayo dapat, busy ako, wala akong time sa Panginoon. Busy ako sa negosyo ko. Busy ako sa trabaho ko. Busy ako sa pag-review ko. Hindi. Sa pag-aaral ko, busy ako. Busy ako sa mga kaibigan ko. Busy ako sa pag-aalaga ng anak ko, sa pamilya. Busy ako sa pag-aalaga ng mister ko. Kasi kung busy lang mga kapatid, ang dami natin pwedeng gawin busy. Na hindi tayo magpapakita kay Lord. Pero pag sinuko natin ang buong puso natin, walang busy na makakahadlang sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya surrendered heart. Pangalawa, obedient life. Masunurin. Nakita niyo yung mga pantas, sinusundan nila yung star kahit saan pumunta. Masunurin sila. Pag sinabi, dito daan, sila dadaan. Pag sinabi, dito pumunta, dito pumunta. O, pahinga muna. O, hindi gumalaw yung star, pahinga muna. O, umandar na ulit, go na ulit tayo. Ganun. Dapat ganun tayo mga kapatid, masunurin din sa ating Panginoon. Paano tayo makakarating sa ating paroroonan kung hindi tayo masunurin sa salita ng Diyos? Paano tayo aabot doon sa tagumpay na inaasam-asam natin kung hindi tayo masunurin sa Panginoon? Kung manhid tayo sa salita ng Diyos, paano tayo aabot doon sa tagumpay na inaasam-asam natin sa ating buhay? Kaya yung mga pantas, yung mga wise men, tuloy-tuloy lang sila, sunod lang sunod. Hanggang sa huminto na yung kanilang sinusundan sa eksaktong lugar na naroon ang lugar ng pagsamba. Naroon si Jesus. Sinamba nila. Paano sila nakapagsamba? Dahil meron silang obedience. Meron silang obedient life sa Panginoon. Hindi tayo makakapagsamba mga kapatid kung suwail tayo sa Diyos. Oo, present ka, pero it doesn't mean present ka sa lugar, present ka sa event, naroon yung heart mo, kailangan masunurin, obedient ka sa salita ng Panginoon, sa Word of God. Pangatlo, of course, cheerful giving. Habang nagbibigay yung mga wise man, masaya sila. Yung mga pantas, happy sila. Mag-offer sa Panginoon, happy sila, Lord. Nagsamba sila, worship sila kay Jesus. At yun din ang gagawin natin sa 23, mga kapatid. Pupunta tayo dito masaya, handa, excited. Bakit? Kasi maghahandog tayo, mag-worship tayo sa Panginoon na mabuti sa atin sa loob ng isang taon. Kaya yung dadali nating offering sa Kanya, pagpapasalamat sa buong taon ng kabutihan mo, Lord. Hindi lang yung simple every week na ginagawa nating offering. Ito, kakaiba kasi buong year na pinapasalamatan natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. At lastly, faithful service. To serve tayo sa Panginoon na may faithfulness sa ating buhay. Hindi lamang, binigyan ka ng trabaho. Bahala ka kung gagawin mo yan, kung gusto mo. Ha? Hindi ganun. Kung hindi pag binigay sa'yo yung gawain, yung ministry, ginagampanan mo ng may faithfulness sa Panginoon. Kaya ngayon mga kapatid, binigyan tayo ni Lord ng opportunity
na maglingkod, opportunity na mag-serve, gawin natin yung pinaka-best natin for the Lord. Yung kaya mo, yung ano mo, obedience, kaya mo, yung surrender, yung cheerful heart, at faithfulness, ginagawa mo yan lahat na may katapatan ka sa Panginoon. Yung life natin, pinaka-importante, mga kapatid. Hallelujah. Ialay natin ang buong pagkatao natin sa Panginoon. Romans 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod. Hallelujah sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Hallelujah. Yung buhay natin. Ialay natin sa ating Panginoon. Yung ating sarili, ihandog natin sa Panginoon buhay. Kaya ngayon, buhay tayo, naalala natin, Lord, salamat Panginoon, buhay ako. Malakas ako. Lord, salamat Panginoon na may hininga ako. Kaya naman Panginoon, hindi ko sasayangin ang buhay ko na habang ako'y may hininga, ako'y maglilingkod ng tapat sa iyo. Hindi lamang yung simpleng worship, yung talagang kalugod-lugod sa Diyos. Yung pagsamba na kawiwilihan. Katulad nung nakita ni Jesus doon sa biyuda, natuwa si Jesus. Proud si Jesus. At ginawa niyang example sa lahat. Kaya nga sa ating buhay, mga kapatid, sikapin natin na maging proud ang Lord. Wala mang nakakakita sa ginagawa mo, pero si Jesus, si Lord, nakikita niya yung ginagawa mo. Nakikita ni Lord yung performance mo. Sikapin natin na maging proud si Jesus. Na maging proud ang Diyos sa lifestyle na meron tayo. Sa buhay na meron tayo. In and out man sa church. Kaya mga kapatid, sa Kanya lamang ang lahat ng kapurihan. Masaya tayo dahil ginugunita natin ang kapanganakan ni Jesus. Ginugunita natin ang kaligtasan na inandog ni Jesus. Hindi lamang tuwing December or tuwing December 25. Bagkus sa taon-taon, sa buwan o linggo o araw na naaalala natin ang kabutihan ni Lord, palagi tayong masaya dahil naaalala natin si Jesus, ang greatest gift na nakamit natin, na natanggap natin sa ating buhay. Hiniling ko pong tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Panginoong Hesus, salamat, Lord. Hallelujah. Sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon. O Diyos, ikaw ang regalo na pinakamaganda na nangyari sa aming buhay, Panginoon. Lord, kahit wala kami ng mga material na bagay, kahit wala kami ng mga bagay na kinahuhumalingan ng sanglibutan, Lord, pero pag naalala namin, O God, na Ikaw ay nasa puso namin at nasa buhay namin, talo pa o higit pa, Panginoon, na kami ay nanalo sa mga contest, sa mga raffle, o sa mga malalaking premyo dahil Lord, Ikaw ang pinakamagandang regalo na nangyari sa buhay namin. Panginoon, salamat sa kaligtasan. Panginoon, salamat sa iyong sakripisyo. Salamat, Panginoon, na Ikaw mas pinili mong iwan ang karangyaan at kagandahan ng langit upang manirahan sa lupa, sa mundo, kasama ang mga tao, Lord, na iyong iniibig. Panginoon, salamat na pinili mong mabuhay ng simple upang ikaw ay makibagay sa mga dukha, sa mga tao, Lord, na higit na nangangailangan sa iyo. Salamat, Panginoon, na kami ay nabigyan mo ng pagkakataon na tanggapin ang regalo na inaalok mo sa lahat ng tao, ang buhay na walang hanggan. O Diyos, ako'y nananalangin sa mga tao, Lord, na nagdadalawang isip pa, kung tatanggapin ba nila ang regalo na ibinibigay mo sa kanila, Lord. Hipuin mo ang kanilang puso na ito'y kanilang tanggapin. Ang pinakamagandang regalo sa balat ng lupa, walang iba kung hindi Ikaw, Panginoon.
Kaya Lord, dalangin ko sa mga tao, Lord, sa mga mahal namin sa buhay, na nawa tanggapin kanila bilang regalo ng kanilang puso. At hayaan ka, Lord, na manirahan sa kanilang buhay, na maghari sa kanilang puso. At patuloy mong baguhin ang kanilang buhay kung paano mo binabago at patuloy na binabago ang buhay ng iyong mga anak, Lord. Salamat, O Diyos, itinataas ka namin. Salamat sa buhay. Salamat sa gift of life na ibinigay mo sa amin, Lord. Ito'y pinapahalagahan namin yung buhay na regalo mo sa amin. Na habang kami ay nabubuhay, Lord, maglilingkod kami ng tapat sa iyo. Maglilingkod kami, Panginoon, ng may karangalan. At maglilingkod kami, Lord, ng may masigasig na puso. Lord, salamat. Ikaw lamang po ang aming tinataas. Salamat, Lord, na maging mapayapa, maging masaya ang mga darating na holiday, Lord. Ilayo mo ang bawat isa, Panginoon, sa mga disgrasya, sa mga sakuna, hallelujah, sa ano pa mang mga bagay, Panginoon. Even sa New Year, Lord, sa mga danger, sa panganib, sa mga paputok, at kung ano, Lord, Panginoon, cover mo ng iyong precious blood, ang buhay, ang pamilya, ng mga naglilingkod sa iyo. Kaya salamat, Panginoon. Hallelujah. Ikaw lamang po ang aming tinataas. Dalangin namin na ikaw ay naparangalan namin sa oras na ito. Give you all the praises and the glory. In Jesus' name we pray. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.